Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Nasa ilalim ng madilim na langit si Elias, nakatingala habang ang mga bituin ay tila nagmamasid sa kanya. Sa loob ng maraming taon, pinaniniwalaan niyang sapat na ang pagpunta sa simbahan tuwing linggo at ang pagiging mabuting tao upang mapalapit sa Diyos. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Isang tanong na hindi niya matakasan, kung mahal ng Diyos ang lahat, bakit may mga taong hindi naliligtas? Elias, tawag ng kanyang kaibigan na si Miguel, na abalang nag-aayos ng mga upuan sa gilid ng kanilang paboritong tambayan sa ilalim ng puno ng balete. Madalas silang mag-usap dito tungkol sa buhay, pananampalataya, at lahat ng bagay na hindi nila mapag-usapan ng malalim sa loob ng simbahan. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Miguel habang nilapag ang isang dermos ng mainit na tsaa. Napabuntong hininga si Elias bago nagsalita. Miguel, may tanong ako. Bakit kaya, kung totoo ngang mahal ng Diyos ang lahat, may mga tao pa ring hindi naliligtas? Sandaling natahimik si Miguel. Alam niyang ang tanong ni Elias ay mabigat, at hindi ito isang simpleng sagot na maaaring makuha mula sa karaniwang sermon. Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang taong walang paniniwala, Elias? Tanong ni Miguel, tinutok ang tingin sa kanyang kaibigan. O kaya naman, isang tao na ang sinasabi at ginagawa ay magkaiba. Tumango si Elias. Naman. Sa katunayan, minsan parang hindi na rin ako sigurado kung tama nga ba ang ginagawa ko. Parang may kulang. Dahil dito, niyaya ni Miguel si Elias na sumama sa isang kakaibang lakbayin sa mga susunod na araw. Pumunta tayo sa iba't ibang lugar, Elias. Kilalanin natin ang iba't ibang uri ng tao na sinasabing hindi maliligtas ayon sa Biblia. Baka sakaling magbigay ito ng liwanag sa tanong mo. Sa sumunod na araw, nagpunta si Elias at Miguel sa isang malayong bayan upang makipagkita kay Padre Santiago, isang matandang pari na kilala sa kanyang karunungan at malalim na pananampalataya. Si Padre Santiago ang naging gabay ng maraming tao, lalo na sa mga taong naguguluhan sa kanilang pananampalataya. Pagdating nila sa simbahan, sinalubong sila ng pari na may ngiti sa kanyang mukha. Elias, Miguel, natutuwa akong makita kayo. Ano ang nagdala sa inyo dito? Nagpalitan ng tingin ang magkaibigan bago nagsalita si Elias. Padre, gusto po naming malaman bakit may mga taong hindi naliligtas kahit mahal ng Diyos ang lahat. Sumandaling nag-isip si Padre Santiago bago tumugon. Alam mo, anak, ang pag-ibig ng Diyos ay malawak at hindi natitinag. Ngunit, kahit na ganoon, iginagalang niya ang ating mga desisyon. Hindi niya tayo pinipilit na lumapit sa Kanya. Ang kaligtasan ay para sa mga taong buong pusong tinatanggap si Jesus at sumusunod sa Kanyang mga aral. Habang nagpapalipas ng oras sa simbahan, napansin ni Elias ang isang batang lalaking nakaupo sa gilid, tila may dinaramdam. Nilapitan niya ito at tinanong, bakit ka umiiyak, iho? Ang bata ay tumingala at nagpunas ng luha. Kasi po, kuya, sabi ng mama ko, kahit na lagi kaming nagsisimba, parang wala pa ring pagbabago sa buhay namin. Parang hindi nakikinig si Diyos sa amin. Napabuntong hininga si Elias. Parang narinig niya ang sariling damdamin sa tinig ng bata. Minsan, sa kabila ng kanyang panalangin at pagsunod sa mga aral, tila may espasyong hindi mapuno ng kanyang ginagawa. Pinilit ni Elias na umiti at sinabing, alam mo, hindi palaging mabilis ang sagot ng Diyos, pero lagi siyang naririyan. Baka hindi pa lang natin nakikita ang buong plano niya para sa atin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa simbahan, napagpasyahan ni Elias at Miguel na patuloy pang maghanap ng kasagutan. Hindi lamang para sa sarili nilang mga katanungan, kundi para rin sa mga taong katulad ng batang iyon, na puno ng pag-aalinlangan at pangarap na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Habang naglalakad pa uwi, may isang usapan silang hindi makalimutan. Bago sila maghiwalay ng daan, sinabi ni Miguel, alam mo, Elias, minsan sa paghahanap natin ng kasagutan, natutuklasan natin na ang tanong ay mas mahalaga kaysa sa sagot. Napangiti si Elias at tumango. Tama ka, Miguel. Marahil sa paghahanap natin ng kasagutan, natututo tayo hindi lamang tungkol sa Diyos, kundi pati na rin sa ating sarili. Pagkatapos ng pag-uusap ni Elias at Miguel kay Clara, bumalik sila sa kanilang tinutuluyan sa bayan.
Ngunit sa halip ng mga kasagutan, mas marami pang tanong ang bumabagabag kay Elias. Habang nagkakape sa kusina, tahimik silang dalawa, tila sumasalamin sa bigat ng kanilang napag-usapan kanina. Alam mo, Elias, sabi ni Miguel, pinutol ang katahimikan, mahirap nga talagang maabot ang puso ng mga tulad ni Clara. Sa sobrang dami ng alam nila, para bang wala na silang espasyo para sa pananampalataya. Parang wala na silang kailangan pang hanapin, tugon ni Elias, may bakas ng pag-aalala sa kanyang tinig. Pero, Miguel, paano kung may mga pagkakataon sa buhay niya na natikman na niya ang presensya ng Diyos, pero hindi niya iyon napansin o tinanggap? Tumango si Miguel, sumasang-ayon sa tanong ng kaibigan. Siguro nga, pero alam mo ba, minsan ang mga taong hindi naniniwala ang may pinakamatinding takot na kilalanin ng Diyos. Para sa kanila, mas madaling itanggi ang presensya niya, kaysa tanggapin ang posibilidad na hindi nila kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Kinabukasan, nagpasya silang bumisita sa isang parke, kung saan madalas magtipon ang mga kabataan ng bayan. Habang naglalakad-lakad, napansin nila ang isang lalaki na nakaupo sa isang bench at tila malalim ang iniisip. Napansin ni Elias ang kanyang malungkot na mukha at naisipang lapitan siya. Magandang umaga, kaibigan, bati ni Elias nang may ngiti sa labi. Mukhang malalim ang iniisip mo. Napangiti ang lalaki na nagpakilalang si Andres. Wala naman, sagot niya, sabay kamot sa kanyang ulo. May mga bagay lang na mahirap maunawaan, lalo na tungkol sa buhay. Ganyan na talaga, sagot ni Miguel. Minsan, mahirap intindihin ang mga bagay na hindi natin nakikita o nadarama. Kagaya ng pananampalataya sa Diyos, hindi ba? Natawa ng mahina si Andres. Diyos? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga bagay na yan. Para sa akin, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang kwenta. Ang buhay ay dito at ngayon, wala nang iba. Tahimik na nakinig si Elias sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Andres. Nararamdaman niya ang bigat ng kawalang pag-asa sa kanyang tono, isang pakiramdam na puno ng pagdududa sa lahat ng bagay na hindi niya masusukat o mahahawakan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, at habang sila ay nag-uusap, hindi napigilan ni Elias ang kanyang sarili na itanong, Andres, may nangyari bang dahilan kung bakit nawalan ka ng paniniwala sa Diyos? Pilit nang umiti si Andres bago sumagot, noong bata ako, palagi akong sinasama ng nanay ko sa simbahan. Pero noong nagkasakit siya, ginawa ko ang lahat ng dasal, lahat ng sakripisyo, pero hindi siya gumaling. Sabi nila, makapangyarihan ang Diyos. Pero bakit hindi niya ako sinagot noon? Bakit niya hinayaan na mawala ang nanay ko? Kaya simula noon, nawalan na ako ng paniniwala sa kanya. Tumahimik ang paligid. Ramdam ni Elias ang sakit na dinadala ni Andres sa kanyang puso, ang bigat ng mga alaala na bumubuhay sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Para sa kanya, hindi sapat ang paliwanag na may dahilan ang Diyos sa lahat ng bagay, ang pagkamatay ng kanyang ina ang naglagay ng pader sa pagitan niya at ng Diyos. Alam mo, Andres, sabi ni Elias, mabigat ang mga salitang kanyang binibitawan, minsan, ang mga bagay na hindi natin naiintindihan ang siya mismong nagbibigay daan sa atin na lumapit sa Diyos, hindi upang magtanong, kundi upang magtiwala. Saglit na napatigil si Andres, tila naguguluhan sa mga sinabi ni Elias. Magtiwala, ulit niya. Paano ka magtitiwala sa isang Diyos na hindi mo naman nakikita? Sa Diyos na hindi sinagot ang panalangin ko. Nagpatuloy ang usapan nilang tatlo hanggang sa makaramdam sila ng pagkaubos ng mga salita. Bago maghiwalay ng daan, nagpasalamat si Andres sa kanila. Salamat sa oras ninyong dalawa. Hindi man ako naniniwala sa Diyos, pero naiisip ko, marahil may mga bagay nga na hindi ko pa nauunawaan ng buo. Nagpaalam si Andres, at naiwan sina Elias at Miguel sa parke, tahimik na nagmumuni-muni sa mga nangyari. Sa bawat pakikipagtagpo nila sa mga taong hindi naniniwala, napapagtanto ni Elias ang lalim ng kanilang mga sugat. Hindi lang ito kawalan ng paniniwala, kundi mga pighati at galit na naitatago sa mga nakaraang kabiguan. Sa kanilang paglakad pabalik, napansin ni Elias ang isang matandang lalaking nakaupo sa gilid ng daan. Tila may hinahanap ito, isang bagay na napakahalaga para sa kanya. Nilapitan nila ito at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Anak, hinahanap ko kasi ang aking rosaryo, sabi ng matanda, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha.
May sentimental na halaga yon sa akin, at hindi ko alam kung saan ko ito nailapag. Napangiti si Elias at tinulungan siyang hanapin ang rosaryo. Nang makita nila ito, naging masaya ang matanda at nagpasalamat ng labis. Ang Diyos ay talaga namang mapagmahal. Kahit sa maliliit na bagay ay nararamdaman ko ang kanyang presensya, sabi ng matanda, halos maluha sa tuwa. Si Elias, napaisip, alam na sa simpleng karanasan ng matanda ay may makikitang liwanag ang mga taong tulad ni Andres at Clara na ang Diyos ay naroroon sa bawat sandali, kahit sa mga bagay na hindi nila namamalayan. Ang hindi nila nakikita, nadarama ng mga tulad ng matanda na buong pusong nagtitiwala sa Diyos. Habang binabaybay nila ang daan pabalik, nag-usap sina Elias at Miguel tungkol sa kanilang natutunan. Parang nakikita ko na, sabi ni Elias. Ang mga taong hindi naniniwala ay hindi basta-basta magbabago ng pananaw. Pero hindi ibig sabihin na wala na silang pag-asa. Umiti si Miguel at sinabing, tama ka, Elias. Minsan, ang kailangan lang nila ay makita ang presensya ng Diyos sa maliliit na bagay, upang unti-unting bumukas ang kanilang puso sa mas malalaking katotohanan. Sa kanilang pag-uwi, naramdaman ni Elias ang bagong liwanag sa kanyang puso. Hindi niya kailangan ipilit ang pananampalataya sa mga taong tulad ni Clara o Andres, sa halip, maaari siyang maging isang tahimik na saksi ng pagmamahal ng Diyos. Maaaring hindi agad magbunga, ngunit alam niyang ang simpleng pakikipag-ugnayan ay maaaring magtanim ng butil ng pananampalataya sa kanilang mga puso. Habang papasok sila sa pintuan ng kanilang bahay, sinabi ni Elias kay Miguel, Miguel, may natutunan akong mahalagang aral sa araw na ito. Ang kawalan ng pananampalataya ay hindi nangangahulugang kawalang pag-asa. Marahil, ang simpleng pagkakaibigan at pag-unawa sa kanila ay makatutulong upang muli nilang matuklasan ang pagmamahal ng Diyos. Nakangiti si Miguel at sumang-ayon, tama ka, Elias. At ngayon, oras na upang ipagpatuloy natin ang ating lakbayin at kilalanin ang iba pang mga taong naglalakad sa landas ng pagdududa at pananampalataya. Sa sandaling iyon, alam ni Elias na malalim ang kanyang misyon, hindi lamang upang hanapin ang mga sagot sa kanyang mga tanong, kundi upang matulungan din ang iba sa kanilang sariling landas patungo sa Diyos. Sa kanilang pagpapatuloy ng paglalakbay, napansin ni na Elias at Miguel na lumalalim ang kanilang pagkaunawa hindi lamang sa pananampalataya, kundi pati na rin sa kalagayan ng puso ng tao. Matapos ang mga pakikipag-usap sa mga hindi naniniwala, ngayon ay naisip nilang alamin ang tungkol sa mga tinatawag na hipokrito, o iyong mga nagpapakita ng panlabas na kabanalan, ngunit malayo ang kanilang puso sa Diyos. Habang naglalakad-lakad sila sa isang tahimik na kalye sa bayan, napansin nila ang isang simbahan na may abalang mga tao sa labas. May isang malaking pagtitipon, at ang mga miyembro ng komunidad ay nag-aayos ng mga upuan at dekorasyon. Agad nilang napansin ang isang lalaki na tila nagbibigay ng mga utos sa lahat. Siya si Tio Ricardo, bulong ni Miguel kay Elias. Kilalang kilala siya dito, lagi siyang nagbibigay ng donasyon sa simbahan, at halos lahat ng proyekto sa komunidad ay pinamumunuan niya. Ngunit, sa likod ng lahat ng ito, may mga bagay na kakaiba sa kanyang buhay na alam ng ilan sa bayan. Habang papalapit sina Elias at Miguel, napansin ni Tio Ricardo ang kanilang presensya at tinawag sila. Ah, Miguel. Elias. Halika kayo, sumali kayo rito. Kailangan namin ng mga makakatulong sa pag-aayos. Agad silang lumapit at habang nagtutulungan, nagsimula silang mag-usap. Sinabi ni Tio Ricardo ang halaga ng kanilang ginagawa para sa komunidad, kung paano ang bawat pagkilos ay nagpapalaganap ng mabuting impluensya sa mga tao. Alam mo, Elias, sabi ni Tio Ricardo na may ningning sa mata, ang pagiging Kristiyano ay tungkol sa pagtulong at pag-abot sa mga nangangailangan. Wala nang mas mahalaga pa riyan. Bagamat puno ng papuri ang mga salitang binitiwan ni Tio Ricardo, napansin ni Elias ang tila panlabas lamang na ningning nito. Sa paglipas ng oras, isang kabataang lalaki ang lumapit kay Tio Ricardo. Mukhang kinakabahan ito at tila may gustong itanong. Manong Ricardo, simula ng kabataan, pwede po bang humingi ng tulong para sa pamilya ko? Nagkakaproblema po kami ngayon ate. Ngunit bago pa matapos ng kabataan ang kanyang sasabihin, mabilis siyang pinutol ni Tio Ricardo. Pasensya na, iho, sagot nito, malamig ang tono, maraming bagay na dapat ayusin dito sa simbahan. Hindi ko na maaasikaso ang lahat.
Biglang napatigil si Elias. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka sa naging reaksyon ni Tio Ricardo. Agad niyang napansin ang pagkakaiba sa mga sinasabi at sa mga tunay na ginagawa ni Tio Ricardo. Sa kanilang pag-uwi, hindi mapigilan ni Elias ang magtanong kay Miguel. Miguel, bakit kaya may mga tao na kung ano ang sinasabi nila ay hindi naman iyon ang ginagawa nila? Isa yan sa mga mahirap maunawaan, Elias, tugon ni Miguel. Minsan, ang mga tao ay nasisilaw sa kapangyarihan, sa posisyon, o sa reputasyon. Sa panlabas, tila masigasig silang tumulong, ngunit sa loob, may mga bagay na hindi natin nakikita, mga personal na interes, ambisyon, o pagkukunwari. Habang naglalakad sila, biglang napahinto si Elias. Miguel, sa tingin mo ba, may mga pagkakataon na naging katulad ko rin si Tio Ricardo? Napatingin si Miguel sa kanya, sinserong sumagot, lahat tayo, Elias, ay may mga pagkakataong nagkulang sa pagiging tapat sa ating paniniwala. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo natututo at nagsusumikap na maging totoo sa ating sinasabi at ginagawa. Lumipas ang ilang araw at muling nagkita sina Elias at Tio Ricardo sa isang pagtitipon sa simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tahimik si Elias, nagmamasid sa bawat kilos at salita ni Tio Ricardo. Napansin niyang may mga miyembro ng simbahan na tila mas pinipili ang sumunod kay Tio Ricardo dahil sa takot o hiya, imbes na dahil sa tunay na malasakit sa komunidad. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, biglang may isang babae na dumating, maluha-luha at tila may pinagdadaanan. Nilapitan siya ni Elias at tinanong kung may maitutulong siya. Ako po si Rosa, simula ng babae. May problema po ako sa pamilya at hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Napatingin si Elias kay Tio Ricardo, umaasang siya ang unang mag-aalok ng tulong. Ngunit nanatiling abala si Tio Ricardo sa pagbibigay utos sa iba, tila walang naririnig. Lumapit si Miguel kay Elias at mahinang bumulong, kita mo ba? Ang tunay na kabutihan ay hindi laging nakikita sa panlabas na anyo. Minsan, ang mga taong ito na tila mabuting-mabuti sa paningin ng lahat ay nagkukubli ng mga sariling interes. Ngunit, Elias, hindi tayo narito para husgahan sila. Nandito tayo upang ipakita ang tamang halimbawa. Pagkatapos ng pagtitipon, nagpasya si Elias na lumapit kay Tio Ricardo at makipag-usap ng masinsinan. Tio Ricardo, simula ni Elias, napansin ko po kung gaano kayo kasipag sa simbahan at sa komunidad. Ngunit minsan po, parang hindi ko po nakikita sa inyong mga gawa ang inyong mga sinasabi. Napatingin si Tio Ricardo sa kanya, tila nagulat sa kanyang sinabi. Ano bang ibig mong sabihin, Elias? Huminga ng malalim si Elias at nagpatuloy. Kung minsan po, tila inuunan niyo ang inyong reputasyon at posisyon kaysa sa tunay na paglilingkod. Ngunit, hindi ba't ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakikita sa panlabas, kundi sa ating mga intensyon at mga gawain sa kalooban? Sandaling natahimik si Tio Ricardo. Bago siya magsalita, tila may bigat ang bawat salita. Elias, hindi mo mauunawaan kung gaano kahirap ang responsibilidad ng pagiging nasa posisyon. Maraming umaasa sa akin, at kailangan kong siguraduhin na maayos ang lahat. Habang papalayo si Elias, napagtanto niya na ang pagkukunwari ng mga tulad ni Tio Ricardo ay hindi palaging sinasadya. Minsan, ang pagiging abala sa panlabas na anyo ng pananampalataya ay nagiging sagabal sa tunay na layunin ng paglilingkod. Sa pag-uwi, ibinahagi niya kay Miguel ang kanyang natutunan. Miguel, naiintindihan ko na. Ang mga hipokrito ay hindi palaging masama. Minsan, sila ay mga tao lamang na nahuhulog sa bitag ng pagpapakita kaysa pagiging tunay. Umiti si Miguel at tumango, tama ka, Elias. At minsan, ang simpleng kabutihan at pagpapakumbaba ay higit pa sa anumang posisyon o reputasyon. Bago matapos ang araw, muling bumalik si Elias sa simbahan, ngunit ngayon, may bago siyang misyon, ang maglingkod ng tahimik at walang nakakaalam. Hindi para ipakita o patunayan, kundi para isabuhay ang aral na natutunan niya mula kay Tio Ricardo. Sa simpleng paglapit kay Rosa, ang babaeng humihingi ng tulong, sinabi ni Elias, Rosa, nandito ako para tumulong. Ano man ang iyong pangangailangan, hindi mo kailangang mag-isa. Sa bawat simpleng salita at kilos ni Elias, nagsimula siyang magtanim ng bagong uri ng pananampalataya, isang pananampalatayang hindi nakikita sa panlabas lamang, kundi sa bawat gawain at malasakit sa kapwa.
Kinabukasan, habang naglalakad sina Elias at Miguel sa isang mapunong daan, nadarama pa rin ni Elias ang bigat ng mga natutunan niya sa simbahan. Ang karanasan kay Tio Ricardo ay nagpakita sa kanya ng bagong pananaw sa kahalagahan ng katapatan sa pananampalataya, ngunit alam niyang marami pang aspeto ang hindi niya ganap na nauunawaan. Habang tahimik na naglalakad, napansin nila ang isang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno, nakayuko at tila malalim ang iniisip. Siya si Elena, isang babae na kilala sa bayan bilang dating masigasig sa kanyang pananampalataya. Ngunit ngayoy tila umiwas na sa anumang bagay na may kinalaman sa simbahan. Nilapitan siya ni Miguel at tinanong, "Elena, kamusta ka? Hindi na kita nakikitang dumadalo sa mga pagtitipon." Napatingin si Elena sa kanila, may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. "Alam nyo, Miguel, hindi naman talaga nawawala ang pananampalataya ko," simula niya. Ngunit minsan, kapag napakabigat ng mga pagsubok, mas madali na lang talikuran ang lahat kaysa patuloy na lumaban. Nakikinig si Elias habang ikinukwento ni Elena ang kanyang pinagdaanan. Dati siyang aktibong kasapi ng simbahan, laging naglilingkod, nagbibigay ng oras at lakas sa komunidad. Ngunit nagbago ang lahat nang dumaan siya sa sunod-sunod na pagsubok, pagkamatay ng kanyang ama, pagkakawala ng trabaho, at panghihina ng kalusugan. Sa bawat dasal ko noon, parang walang nakikinig, patuloy ni Elena, may halong hinanakit sa kanyang tinig. Pakiramdam ko, iniwan ako ng Diyos. Kaya unti-unti, lumayo na rin ako sa Kanya. Ayoko nang umasa sa mga pangakong tila walang katuparan. Tahimik na nakinig si Elias, ramdam ang bigat ng paghati ni Elena. Sa bawat salita, nadarama niya ang lalim ng sugat sa puso ng babae, isang sugat na hindi lang dulot ng mga pangyayari kundi ng matinding pagdududa sa katotohanan ng kanyang pananampalataya. Napagpasyahan ni Miguel na ipakilala si Elena kay Padre Santiago, ang matandang pari na kilala nilang dalawa. Alam niyang ang karunungan ni Padre Santiago ay makakatulong kay Elena na muling magbalik loob. Pagdating sa kumbento, sinalubong sila ng ngiti ni Padre Santiago. "Elias, Miguel, at ikaw din Elena, malugod kong kayong tinatanggap. Anong maitutulong ko sa inyo?" Nagkwento si Elena sa pari tungkol sa kanyang mga karanasan at ang dahilan ng kanyang paglayo sa simbahan. Tahimik na nakikinig si Padre Santiago, hindi nag-aalok ng anumang paliwanag o pangaral, kundi simpleng pakikiramay sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng kwento ni Elena, sinabi ng pari, "Anak, minsan, sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, doon tayo mas nasusubok. Hindi laging madaling maintindihan ang dahilan, ngunit tandaan mo, ang Diyos ay hindi kailanman lumayo sa iyo. Siya ay laging naririyan, kahit sa mga oras na hindi natin siya nadarama." Sa paglipas ng oras, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa pananampalataya at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng sinabi ni Padre Santiago, naramdaman pa rin ni Elias ang pagkabagabag ni Elena. Alam niyang hindi madali para sa kanya ang basta na lamang magbalik loob, lalo na sa dami ng mga sugat na naipon sa kanyang puso. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Miguel kay Elias, "Alam mo, Elias, ang mga apostata ay hindi palaging masamang tao. Kadalasan, sila ay mga tao na naligaw dahil sa mga sugat at pasakit na kanilang naramdaman. Minsan, ang kailangan lang nila ay isang taong handang makinig at umalalay sa kanila sa kanilang pagbabalik." Ilang araw ang lumipas at muling nakipagkita si Elias kay Elena. Sa pagkakataong ito, siya ay nagdala ng isang munting aklat na puno ng mga talata mula sa Biblia na nagtataglay ng mga mensahe ng pag-asa at pagpapatawad. "Elena," simula ni Elias, "alam kong hindi madaling magtiwala, lalo na kung pakiramdam mo ay iniwan ka. Pero nais kong malaman mo na nandito kami para sa iyo, at handa kaming maglakad sa tabi mo kahit gaano pa kahirap." Tahimik na tinanggap ni Elena ang aklat, may bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. "Salamat, Elias. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa dati kong pananampalataya, pero mahalaga sa akin na malaman na hindi ako nag-isa." Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahang nagsimulang bumalik si Elena sa simbahan. Hindi man siya agad nakaramdam ng ganap na kapanatagan, alam ni Elias na sa bawat hakbang, unti-unting natutunaw ang mga pader na humahadlang sa kanya mula sa Diyos. Sa isang linggo ng umaga, habang magkasama sina Elias at Miguel sa loob ng simbahan, nakita nilang pumasok si Elena. Lumapit siya sa kanila, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. "Salamat sa inyo, Elias at Miguel," sabi ni Elena.
Alam kong mahaba pa ang paglalakbay ko, pero mas matatag ako ngayon, alam kong may mga taong naniniwala pa rin sa akin. Nakangiti si Elias habang nagpasalamat din kay Elena. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang halaga ng pagkakaroon ng lakas ng loob na bumalik sa Diyos kahit sa kabila ng mga sugat at pagkatalo. Hindi madali, ngunit ang bawat hakbang ay isang tagumpay patungo sa muling pagkilala sa pagmamahal ng Diyos. Habang naglalakad palabas ng simbahan, tahimik na nag-usap sina Elias at Miguel. Elias, simula ni Miguel, ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa mga oras na masaya at magaan ang lahat. Nasusukat ito sa mga oras ng kawalan ng pag-asa, sa mga oras ng paglayo at pagbalik. Napatingin si Elias sa malayo, nag-isip. Miguel, tama ka. Marahil, ang pananampalataya ay isang paglalakbay, at ang bawat hakbang, kahit paurong o pasulong, ay bahagi ng ating paglago. Pagkatapos ng kanilang paglalakbay kasama si Elena, alam ni Elias na marami pa siyang kailangang matutunan, hindi lamang tungkol sa Diyos, kundi tungkol sa mga tao at kanilang mga kahinaan. Sa bawat sugat at pagdududa, natututo siyang maging mas mapagpasensya, mas malambot ang puso, at mas handang umalalay sa iba. Habang tahimik silang naglalakad pa uwi, alam ni Elias na ang landas ng pananampalataya ay hindi laging patag at tuwid. Minsan, ito ay may mga liko at lubak, ngunit ang mahalaga ay ang muling pagbangon sa bawat pagbagsak. Miguel, tanong ni Elias, kung minsan ba, kahit tayo ay may pagdududa sa ating pananampalataya. Ngumiti si Miguel at tumango. Elias, lahat tayo ay may mga oras ng pag-aalinlangan. Ngunit ang mahalaga, sa dulo ng lahat, ay ang muling paghanap sa Kanya. At kung may kasama kang maglalakbay sa landas na ito, mas magaan ang paglalakad. At sa bawat hakbang, alam ni Elias na mas tumatatag ang kanyang pananampalataya. Kahit mahirap, alam niyang ang bawat sugat at sakit ay bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Pagkalipas ng ilang araw, tahimik na naglalakad sina Elias at Miguel sa isang makipot na daan, papunta sa isang bayan na kilala sa maraming uri ng tao, kabilang na ang mga may hindi magandang pananaw tungkol sa Diyos. Habang sila'y nag-uusap, napag-usapan nila ang mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa Diyos, ang mga blasfemo. Elias, sabi ni Miguel, alam mo ba kung gaano kaseryoso ang kasalanan ng mga taong naninira sa Diyos at sa banal na espiritu? May mga taong, sa kabila ng kanilang kaalaman sa kabutihan ng Diyos, ay patuloy na pinipili ang magsalita ng masama tungkol sa Kanya. Napaisip si Elias. Hindi niya lubos maisip kung bakit may mga tao na sadyang pinipili ang magsalita ng masasakit at mabibigat laban sa Diyos. Miguel, sa palagay mo ba, bakit nila ginagawa yon? Maraming dahilan, tugon ni Miguel. Minsan, ito ay bunga ng mga sariling galit at hinanakit, o kaya ay dulot ng pagkukunwaring hindi nila kailangan ang Diyos sa kanilang buhay. May iba na lumaki sa ganitong paniniwala, at nagiging bahagi na ito ng kanilang personalidad. Habang naglalakad, napansin nilang may isang pulutong ng mga tao na nagkukumpulan sa plaza. Napansin ni Elias ang isang lalaking nakatayo sa gitna, nagsasalita ng malakas, tila nagtatangkang magpaliwanag ng mga ideya na kontra sa pananampalataya. Mga kababayan, sigaw ng lalaki na nagpakilalang si Marco. Ang Diyos na sinasamba niyo ay isang katang-isip lamang. Ang lahat ng ito ay pamahiin. Hindi niyo kailangan ang mga dasal at sakripisyo. Sapat na ang maniwala sa inyong sarili at sa siyensya. Ramdam ni Elias ang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Marco. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lamang ang galit ng lalaki sa Diyos at sa pananampalataya. Habang nakikinig si Elias, napansin niyang may isang binatilyo na tila naiinis sa mga sinasabi ni Marco. Lumapit ang binatilyo at sinubukang magtanong, bakit mo nasabi yan? Hindi ba't ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay? Tumawa ng malakas si Marco at sinagot ang binatilyo, iyan ay ilusyon lamang. Walang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may paliwanag, at hindi mo kailangan ng Diyos para maintindihan iyon. Nang makita ni Miguel ang sitwasyon, hinila niya si Elias papalayo para hindi sila mahulog sa bitag ng matinding diskusyon. Alam niyang may mga pagkakataon na mas mabuting umiwas kaysa makipagtalo, lalo na kung ang tao ay sarado ang puso't isip sa paliwanag.
Ngunit hindi mapigilan ni Elias ang magtanong, Miguel, paano natin ipaliliwanag ang ganitong klaseng galit? Ano ang naging dahilan para kay Marco na magsalita ng ganito laban sa Diyos? Hinawakan ni Miguel ang balikat ng kaibigan, Elias, maraming tao ang may hinanakit at pagdududa. Kung minsan, mas pinipili nilang itatwa ang Diyos kaysa kilalanin ang kanilang sariling mga sugat at kakulangan. Mas madali para sa kanila ang isisi ang Diyos sa kanilang mga problema kaysa tanggapin ang kanilang mga kahinaan. Natahimik si Elias, ramdam ang bigat ng mga sinabi ni Miguel. Hindi niya maisip ang sakit at galit na dala ng mga tulad ni Marco, ngunit alam niya na hindi rin tama na magsalita ng masama laban sa Diyos, lalo na kung ang puso ng tao ay puno ng pagdududa at puot. Ilang araw ang lumipas, muling nakatagpo sina Elias at Miguel si Marco, na ngayon ay nag-iisa at tila aburido ang itsura. Nilapitan siya ni Elias ng may malasakit, Marco, mukhang mabigat ang iniisip mo. May maitutulong ba kami? Tumingin si Marco kay Elias, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Wala kayong maintindihan, sabi niya. Ang buhay ay punong-puno ng kasinungalingan at kahungkagan. Sinubukan kong maniwala noon pero wala namang nangyari. Kaya mas pinili kong kalabanin ang paniniwala kaysa masaktan ng paulit-ulit. Sa pagkakataong iyon, naintindihan ni Elias na ang mga salita ni Marco laban sa Diyos ay bunga ng malalim na sakit at pagkabigo sa kanyang buhay. Hindi lamang ito simpleng pagdududa, kundi isang matinding sugat na nag-ugat sa kabiguan ng pananampalataya noon. Marco, sabi ni Elias, nang may sinseridad, alam ko na mahirap ang iyong pinagdaanan, at marahil pakiramdam mo ay iniwan ka ng Diyos. Ngunit nais kong malaman mo na siya ay naririto, naghihintay na buksan mo muli ang iyong puso sa Kanya. Saglit na natahimik si Marco, tila nag-iisip sa mga sinabi ni Elias. Bakit ko siya papaniwalaan? Ano ba ang nagawa niya para sa akin? Wala naman akong naramdaman kundi sakit at paghati. Hindi sumagot si Elias. Alam niyang hindi ito ang tamang oras upang magpaliwanag, ngunit minabuti niyang manatili sa tabi ni Marco, ipinaramdam na hindi siya nag-iisa. Marco, dagdag ni Miguel, ang Diyos ay hindi palaging nagpapakita sa paraan na inaasahan natin. Minsan, siya ay tahimik, ngunit nandyan siya. Hindi para lutasin ang lahat ng ating problema, kundi upang bigyan tayo ng lakas na harapin ang mga ito. Sa paglipas ng oras, nag-usap pa silang tatlo, at unti-unting naramdaman ni Elias na ang matinding galit ni Marco ay humupa. Bagamat hindi agad nawala ang kanyang pagdududa, may maliit na sinag ng pag-asa na sumilip sa kanyang puso. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan ni Elias na ipanalangin si Marco. Alam niyang hindi mabilis ang pagbabago, ngunit naniniwala siyang ang simpleng malasakit ay makakatulong upang buksan ang puso ni Marco sa Diyos. Habang naglalakad sina Elias at Miguel pauwi, pinag-usapan nila ang kanilang natutunan. Miguel, napagtanto ko na ang mga taong may masasakit na salita laban sa Diyos ay hindi dapat husgahan. Kadalasan, sila ay mga taong puno ng sakit at sugat. Elias, sagot ni Miguel, tama ka. Ang pananampalataya ay isang paglalakbay at hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ngunit ang mahalaga ay ang patuloy na ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, kahit gaano pa kalayo ang kanilang landas mula sa Kanya. Habang sila'y naglalakad sa mapayapang daan, napagtanto ni Elias na ang bawat tao ay may kanya-kanyang paglalakbay patungo sa Diyos. Ang ilan ay nadadala ng kanilang sariling galit, ang ilan ay napupuno ng pagdududa, ngunit sa bawat isa may pag-asa. Hindi nila kailangang husgahan ang mga tulad ni Marco, kundi unawain at samahan sa kanilang paglalakbay. Alam mo, Miguel, sabi ni Elias, ang pananampalataya ay tila isang apoy na minsan ay nag-aalab, ngunit minsan ay mahina at halos mawala. Kailangan lang ng kaunting hangin ng pag-asa upang muling magliyab. Tumango si Miguel, bakas ang saya sa kanyang mukha. At minsan, Elias, tayo ang tinatawag na maging hangin na magpapalakas sa pananampalataya ng iba. Hindi natin kailangang ipilit ang ating paniniwala, ngunit sa ating malasakit, maaaring makita nila ang Diyos. Sa kanilang patuloy na paglalakbay, nadarama ni Elias ang lalim ng pananampalataya na nagiging mas malawak at mas matibay. Alam niyang marami pa silang makikilala sa daan, at bawat isa ay may dalang aral na magpapalalim sa kanilang pagkaunawa sa pagmamahal ng Diyos.
Pagkalipas ng ilang araw, muling naglakbay sina Elias at Miguel patungo sa isa pang bayan, isang lugar na kilala sa pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala at relihiyon. Napansin nilang bawat kanto ng bayan ay may mga templong itinayo para sa iba't ibang Diyos at ritual. Habang naglalakad, namangha si Elias sa dami ng taong naniniwala sa iba't ibang daan patungo sa kaligtasan. Napakaraming paniniwala dito, Miguel, sambit ni Elias, habang sinusuri ang mga estrukturang nakapaligid sa kanila. Paano kaya natin maipapakita sa kanila na ang tunay na kaligtasan ay makakamtan lamang sa Diyos? Umiti si Miguel, tinapik ang balikat ni Elias. Tandaan mo, Elias, hindi tayo narito upang pilitin silang maniwala. Nandito tayo upang magbahagi ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Marahil, sa ganitong paraan, sila mismo ang makakahanap ng daan patungo kay Jesus. Habang naglalakad-lakad sa isang makulay na pamilihan, nakilala nila si Raje, isang mga alakal na masiglang nag-aalok ng mga panindang kwintas at anting-anting. Kaagad silang sinalubong ni Raje nang may malapad na ngiti sa mukha. Mga kaibigan, magandang araw sa inyo. Interesado ba kayo sa mga anting-anting na ito? Napakagandang proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Ngumiti si Elias at tinanong si Raje, ano ba ang kahulugan ng mga anting-anting na ito? Paano mo nalaman na nakakapagbigay ang mga ito ng proteksyon? Matamis ang ngiti ni Raje habang nagpapaliwanag, ito ay ipinasa sa akin ng aking mga ninuno. Sa pamamagitan ng mga dasal at ritual, ang mga anting-anting na ito ay nagkakaroon ng kapangyarihang magtanggol laban sa kasamaan. Marami ang naniniwala na ang mga ito ay nagbibigay ng kaligtasan. Nakikinig si Elias ng mabuti, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ramdam niya ang kalungkutan para kay Raje. Alam niyang ang tunay na kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ngunit nais niyang maintindihan ng lubos ang pananaw ni Raj bago magbahagi ng kanyang kaalaman. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napansin ni Raj ang interes ni Elias sa kanyang paniniwala. Alam mo, kaibigan, lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan upang makahanap ng kapayapaan at kaligtasan. Sa aking kultura, ang mga anting-anting ay isang banal na simbolo ng proteksyon. Hindi ba't mas magaan ang damdamin kapag mayroong kang pinanghahawakang proteksyon? Tanong ni Elias, na nagpakita ng malasakit sa paniniwala ni Raje. Ngunit sa inyong karanasan, Raje, natagpuan mo ba ang ganap na kapayapaan sa mga bagay na ito? Saglit na natahimik si Raj bago sumagot. Sa totoo lang, Elias, hindi ko pa rin ganap na nararamdaman ang kapanatagan. Kahit gaano karaming anting-anting ang mayroon ako, tila may kulang pa rin sa aking buhay. Parang may bahagi ng aking puso na hindi mapunan ng mga bagay na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias na may bukas na pagkakataon upang magbahagi ng kanyang pananampalataya. Raje, may kwento ako tungkol sa Diyos na nagbigay ng kanyang anak upang tayo ay maligtas. Hindi ito nangangailangan ng mga bagay na gawa ng kamay o ng ritual, ang kailangan lamang ay pananampalataya sa kanyang pagmamahal. Nagulat si Raj sa sinabi ni Elias. Isang Diyos na nagbigay ng kanyang anak? Iyon ba ay totoo? Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa ganoong klase ng pag-ibig. Tila nagliwanag ang mga mata ni Elias habang patuloy niyang ibinahagi ang kwento ni Jesus, ang sakripisyo niya sa krus, at ang pangako ng kaligtasan na walang bayad. Ibinahagi niya kung paano ang pagmamahal ng Diyos ay mas malawak kaysa sa anumang ritual o bagay na pisikal. Tahimik na nakikinig si Raje at sa kanyang mukha ay makikita ang bahagyang pagkagulat at pagtataka. Hindi niya akalain na mayroong Diyos na magmamahal ng walang kondisyon, na hindi humihingi ng anumang kabayaran o ritual para sa kaligtasan. Elias, tanong ni Raj matapos ang kwento, kailangan ko bang talikuran ang lahat ng aking paniniwala upang matanggap ang kaligtasang ito? Hinawakan ni Elias ang balikat ni Raj at sinabing, Raje, ang mahalaga ay ang bukas na puso. Hindi tungkol sa pagtalikod sa mga nakaraan, kundi ang pagtanggap ng bagong simula kay Jesus. Siya ay hindi nagpipilit kundi nag-aanyaya. Ang tanging kailangan ay ang pagtitiwala sa kanya. Muling natahimik si Raje, tila nag-iisip ng malalim. Elias, gusto kong subukan ang landas na ito. Ngunit, paano kung hindi ko kayanin? Sanay ako sa mga ritual at tradisyon. Paano kung mawala ang tiwala ko? Ngumiti si Miguel at sumagot,
lahat tayo ay nagkaroon ng sariling paglalakbay patungo kay Jesus. Walang taong perpekto at walang landas na laging tuwid. Ngunit ang mahalaga ay ang patuloy na paglapit sa Kanya kahit mahirap. Ramdam ni Elias ang pagdadalawang isip ni Radje, ngunit nakita rin niya ang maliit na pag-asang kumikislap sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit isang simula na ito para kay Raj upang subukan ang isang pananampalatayang hindi nakasalalay sa mga pisikal na bagay, kundi sa isang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ng walang hinihinging kapalit. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat si Raj kay Elias at Miguel. Salamat sa inyong oras at pag-unawa. Hindi ko pa alam ang gagawin, ngunit malaki ang aking pasasalamat sa pagbabahagi niyo ng inyong kwento at pananampalataya. Sa kanilang paglalakad pa uwi, napag-usapan nina Elias at Miguel ang kanilang karanasan. Miguel, natutunan ko na ang paghahanap ng kaligtasan sa ibang landas ay hindi dahil sa masama ang mga tao. Minsan, ito ay bunga ng kanilang mga tradisyon at ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa tunay na Diyos. Tango ni Miguel, tama ka, Elias. At mahalagang ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila sa paraang nauunawaan nila. Hindi sa paraan ng panghuhusga, kundi sa pagbabahagi ng tunay na pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Habang naglalakad sila sa liwanag ng dapit hapon, napagtanto ni Elias na hindi lahat ng taong naghahanap ng kaligtasan sa ibang landas ay malayo sa Diyos. Marami sa kanila ang may puso na nagnanais ng katotohanan, ngunit hindi pa nila natutuklasan ang tunay na landas. Ang kanyang misyon ay hindi upang baguhin agad ang kanilang paniniwala, kundi ang itanim ang binhi ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa kanilang puso. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang pahayag ng Diyos na ang tunay na kaligtasan ay makakamtan ng mga taong bukas ang puso at handang tanggapin ang kanyang pagmamahal sa kabila ng mga paniniwalang bumabalot sa kanilang buhay. Miguel, sabi ni Elias, mahalaga pala na maging mas mapagpasensya tayo sa mga taong tulad ni Reggie. Hindi natin agad-agad mababago ang kanilang pananaw, ngunit ang bawat kabutihan na ipinapakita natin ay isang hakbang patungo sa kanilang kaligtasan. Ngumiti si Miguel at tumango. Tama ka, Elias. Minsan, ang ating presensya at malasakit ang nagiging tulay upang makita nila ang liwanag ng Diyos. Hindi tayo ang tagapagligtas, ngunit tayo ay mga saksi ng kanyang kabutihan. Habang papalubog ang araw, tahimik na naglakad sina Elias at Miguel pauwi, dala ang panibagong karanasan at aral na natutunan. Alam nilang marami pang tao ang naghahanap ng kaligtasan sa iba't ibang paraan, ngunit sa bawat pag-uusap, sila'y nagiging bahagi ng mas malaking kwento ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sina Elias at Miguel sa isang malaking bayan na kilala sa makukulay na pagdiriwang at mga seremonya sa simbahan. Agad nilang napansin ang masigasig na aktibidad ng mga tao, na abala sa mga paghahanda at dekorasyon para sa isang malaking pagdiriwang ng komunidad. Nakita nila ang mga nakasuot ng magagarang kasuotan, mga kabataang abalang nag-ensayo ng mga awit at sayaw, at mga nakakatandang nagbibigay ng direksyon at nagbabantay sa lahat ng detalye. Ang lugar na ito ay tila masigla sa pananampalataya, sabi ni Elias, habang pinagmamasdan ang mga taong masigasig sa kanilang mga gawain. Ngunit Miguel, paano kaya nila napapanatili ang ganitong sigasig? Napakalalim ng kanilang pagdedebosyon. Ngumiti si Miguel, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Elias, minsan, ang sigasig na nakikita natin sa labas ay hindi laging sumasalamin sa tunay na kalagayan ng puso. Minsan, ang labis na pagtuon sa mga ritual at seremonya ay nagiging hadlang sa tunay na relasyon sa Diyos. Habang naglalakad, napansin nila ang isang grupo ng mga kabataan na masiglang nag-ensayo ng kanilang sayaw. Pinamumunuan sila ng isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Rosa, kilala sa komunidad bilang isa sa pinakaaktibong miyembro ng simbahan. Kilala siya sa kanyang masigasig na pangangasiwa ng mga programa, mula sa mga misa hanggang sa mga pagtitipon ng buong bayan. Lumapit si Elias kay Aling Rosa, humanga sa kanyang dedikasyon. Aling Rosa, saludo ako sa inyong kasipagan at sa inyong masigasig na paglilingkod sa komunidad. Napakaganda po ng inyong ginagawa dito. Ngumiti si Aling Rosa at mayabang na sinabi, iyan ang dapat. Ang lahat ng ito ay para sa Diyos, ngunit kailangang siguraduhin nating maayos ang bawat detalye. Hindi maaaring magkaroon ng kahit katiting na pagkukulang.
Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin ni Elias ang tila pagmamalaki ni Aling Rosa sa kanyang posisyon at pagdedebosyon. Para bang ang bawat salitang kanyang sinasabi ay nagmumula hindi sa pagmamahal sa Diyos, kundi sa pagnanais na mapansin at makilala ng tao. Pagkatapos ng ensayo, tahimik na nag-usap sina Elias at Miguel sa gilid ng plaza. Miguel, tanong ni Elias, nakikita ko ang labis na pag-aalaga ni Aling Rosa sa bawat detalye, ngunit bakit parang may kulang? Para bang mas mahalaga sa kanya ang pagpapakita kaysa sa tunay na pagmamahal sa Diyos? Ngumiti si Miguel, alam ang pinagmumulan ng katanungan ni Elias. Alam mo, Elias, minsan ang mga tao ay nagiging abala sa panlabas na aspeto ng pananampalataya, sa ritual, sa mga seremonya, at sa mga posisyon. Ngunit ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng ating ginagawa, kundi sa laman ng ating puso. Ngunit Miguel, patuloy ni Elias, paano natin malalaman kung ang isang tao ay tunay na nagmamahal sa Diyos o kung siya ay nagpapakita lamang? Hindi natin kayang husgahan ang puso ng bawat isa, sagot ni Miguel. Ngunit minsan, makikita ito sa paraan ng kanilang pakikitungo sa kapwa. Ang tunay na debosyon ay nagbubunga ng kababaang loob, malasakit, at pagkakapantay-pantay. Ang mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi naghahanap ng atensyon, ginagawa nila ito ng tahimik mula sa puso. Habang nag-uusap, napansin ni Aling Rosa na nagmamasid sina Elias at Miguel. Nilapitan niya sila at tinanong, may nais ba kayong sabihin? Parang napansin kong kanina pa kayo nagmamasid. Ngumiti si Elias at sinabing, wala naman, Aling Rosa. Natutuwa lamang kami sa inyong kasipagan. Ngunit naisip ko lang, paano kung minsan ay maging mas simple ang mga bagay, para mas makapag-focus tayo sa tunay na kahulugan ng pagdiriwang na ito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Aling Rosa, tila hindi nasiyahan sa sinabi ni Elias. Anak, ang pagdiriwang na ito ay isang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Kung hindi natin bibigyan ng pinakamahusay na handog, paano tayo tatanggapin niya? Bago pa man makasagot si Elias, mabilis na nagpaalam si Aling Rosa, abalang bumalik sa kanyang mga gawain. Habang naglalakad palayo, napatigil si Elias, tila may napagtanto. Miguel, sa tingin mo ba, may pagkakataon na ang labis nating sigasig sa mga gawaing panrelihiyon ay nagiging hadlang sa tunay na relasyon natin sa Diyos? Elias, sagot ni Miguel. Kahit tayo ay maaaring mahulog sa ganitong bitat. Minsan, nagiging abala tayo sa labis na pagpapakita ng ating pananampalataya na nakakalimutan nating ang pinakaimportante ay ang ating puso. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating mga ritual, kundi sa ating tunay na intensyon. Pagkalipas ng ilang araw, dumalo sina Elias at Miguel sa mismong pagdiriwang sa simbahan. Nakita nila ang ganda ng dekorasyon, ang mga magagarang kasuotan ng mga tao, at ang masiglang pag-awit ng mga kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ni Elias ang kawalan ng init, tila nawawala ang tunay na espiritu ng pananampalataya. Habang pinagmamasdan ang pagdiriwang, napansin ni Elias ang isang matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa likuran ng simbahan, tila nagdarasal. Nilapitan niya ito at tahimik na nagtanong, Lolo, bakit po kayo nandito sa likod? Hindi ba kayo sasali sa pagdiriwang sa harapan? Ngumiti ang matanda at sinabing, Anak, mas mahalaga sa akin ang oras na ito kasama ang Diyos kaysa sa anumang pagdiriwang. Wala sa ingay o sa magarbong dekorasyon ang tunay na pananampalataya. Nandito ito sa katahimikan at sa bawat pintig ng ating puso. Nagulat si Elias sa sagot ng matanda, sapagkat sa kanyang mga salita, ay naramdaman niya ang tunay na pananampalataya na matagal na niyang hinahanap. Walang kailangan ipakita, walang kailangan patunayan, sapat na ang katahimikan at kababaang loob. Sa kanyang pag-uwi, hindi mapigilan ni Elias ang magmuni-muni sa kanyang natutunan. Sa pagnanais ng tao na ipakita ang kanilang debosyon, minsan ay naliligaw sila sa labis na pagpapakita at pag-aasikaso sa panlabas na anyo. Ngunit ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi nangangailangan ng palamuti o seremonya. Sapat na ang tapat na puso at tahimik na pananampalataya. Elias, sabi ni Miguel, na tila nabasa ang iniisip ng kaibigan, ang Diyos ay hindi humihingi ng mga magagarang handog. Ang nais niya ay ang ating puso, ang ating kababaang loob, at ang ating taos-pusong pagmamahal. Napatango si Elias, napagtanto ang lalim ng aral na kanyang natutunan.
Miguel, mula ngayon, pipilitin kong ilagay ang aking puso sa bawat gawain, hindi para magpasikat o magpakitang tao, kundi upang tunay na mapalapit sa Diyos. Habang naglalakad sila pauwi, ramdam ni Elias ang bagong sigla sa kanyang puso. Natutunan niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa mga ritual o sa dami ng mga gawain. Ito ay nakikita sa bawat simpleng aksyon, sa bawat tapat na dasal, at sa katahimikan ng puso. At habang papalubog ang araw, alam ni Elias na natutunan niya ang isa sa pinakamahalagang aral sa kanyang paglalakbay, na ang Diyos ay mas pinapahalagahan ang ating intensyon kaysa sa ating panlabas na mga gawa. Sa kanilang pagpapatuloy, tumuloy sina Elias at Miguel sa isang maliit na bayan na kilala sa pagkakaroon ng matatatag na tradisyon at pananampalataya. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang pagbabago kay Samuel, hindi mapigilan ni Elias ang pag-usisa. Miguel, paano kaya nagagawa ng isang taong minsan nang nakaranas ng pagmamahal ng Diyos na bumalik sa dati niyang pamumuhay? Ano kaya ang nagtulak sa kanya na talikuran ang kanyang pananampalataya? Saglit na tumahimik si Miguel, nag-isip bago sumagot. Elias, ang paglayo ng tao mula sa Diyos ay madalas bunga ng matinding pagsubok o hindi natutupad na inaasahan. Minsan, sa gitna ng kahirapan, nakakalimutan ng tao ang init ng pagmamahal ng Diyos at hinahayaang kainin siya ng pagkadismaya. Habang sila'y nag-uusap, nakita nila si Samuel na tahimik na nakaupo sa labas ng kanyang tahanan, mukhang malalim ang iniisip. Nagpasya si Elias na lapitan siya. Samuel, kamusta ka? Ako nga pala si Elias at ito si Miguel. Narinig namin ang iyong kwento at naisipan ka naming makilala. Ngumiti si Samuel, bahagyang nagulat sa kanilang paglapit. Kumusta, Elias at Miguel? Ano ba ang naibalita tungkol sa akin? Alam ko na madalas akong pinag-uusapan ng mga tao dahil sa aking mga desisyon. Ayaw naming magtanong ng basta-basta, Samuel, sabi ni Elias ng mahinahon, ngunit nais naming maunawaan kung paano nagbago ang iyong pananampalataya. Paano ka muling bumalik sa dati mong buhay? Huminga ng malalim si Samuel at nagsimula siyang magkwento. May panahon na napakasigla ng aking pananampalataya. Ako ang nanguna sa mga gawain sa simbahan at laging nandyan para sa komunidad. Ngunit dumating ang matinding pagsubok sa buhay ko, sunod-sunod na mga trahedya ang bumagsak sa akin at sa aking pamilya. Pakiramdam ko'y iniwan ako ng Diyos. Nakikinig sina Elias at Miguel, ramdam ang sakit sa tinig ni Samuel. Samuel, ano ang pakiramdam mo sa panahon na yon? Tanong ni Miguel nang may malasakit. Naramdaman kong wala akong silbi, na ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay walang kabuluhan. Kaya't unti-unti, bumalik ako sa mga dating gawin na minsang tinakasan ko, sagot ni Samuel, na tila may lungkot na bumabalot sa kanyang mga mata. Hindi ko na inisip ang aking pananampalataya. Parang mas madali na lang bumalik sa mga bagay na alam kong hindi tama, kaysa ipagpatuloy ang isang pananampalatayang tila hindi ko nararamdaman. Ramdam ni Elias ang bigat ng sitwasyon ni Samuel. Alam niyang marami sa kanila ay nakaranas na ng mga ganitong pagsubok, ngunit mahirap pa ring isipin ang posibilidad ng paglayo sa Diyos dahil sa matinding kabiguan. Sa kanilang patuloy na pag-uusap, napansin ni Elias ang bahagyang pagdadalawang isip ni Samuel, na tila may bahagi ng kanyang puso ang nagnanais bumalik sa pananampalataya, ngunit hindi alam kung paano magsisimula muli. Samuel, simula ni Elias, alam kong mahirap ang iyong pinagdadaanan. Ngunit naniniwala ako na ang Diyos ay laging handang tanggapin ang mga nais bumalik sa Kanya. Hindi niya iniwan ang mga naguguluhan, at laging bukas ang kanyang puso para sa mga handang magbalik loob. Tahimik na tumango si Samuel, ngunit bakas pa rin ang alinlangan sa kanyang mga mata. Paano ko muling mapapalapit sa kanya? Sa dami ng aking mga pagkakamali, parang hindi ko na kayang bumalik. Lumapit si Miguel, hinawakan ang balikat ni Samuel at sinabing, lahat tayo ay nagkakamali, Samuel. Ang mahalaga ay ang pagsisikap nating bumangon muli. Walang kasalanang masyadong malaki para sa Diyos na hindi niya kayang patawarin, basta't bukas ang ating puso at handa tayong magbalik loob sa Kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya sina Elias at Miguel na samahan si Samuel sa isang simpleng dasal. Tahimik na yumuko ang tatlo at sinimulang ipanalangin ang paggabay at pagkalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Sa bawat salita ng dasal, naramdaman ni Samuel ang bahagyang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib.
Nang matapos ang kanilang panalangin, umiti si Samuel na para bang nabawasan ang pasanin sa kanyang puso. Maraming salamat, Elias at Miguel. Hindi ko alam kung kaya ko pang magbalik loob, ngunit malaki ang naitulong ninyo sa akin. Ang mahalaga, Samuel, sabi ni Elias, ay ang bawat hakbang patungo sa Diyos. Hindi kailangan ng mabilis na pagbabago, sapat na ang pagnanais mong magbalik sa Kanya, isang hakbang sa bawat araw. Habang naglalakad pa uwi, pinag-usapan nina Elias at Miguel ang kanilang natutunan mula kay Samuel. Miguel, natutunan ko na ang mga tulad ni Samuel ay hindi dapat husgahan agad. Sa likod ng bawat paglayo mula sa Diyos ay may masalimuot na kwento at sugat. Elias, sagot ni Miguel. At bilang mga kasama nila sa paglalakbay, ang tungkulin natin ay hindi upang husgahan, kundi upang gabayan sila pabalik sa Diyos sa kanilang sariling oras at paraan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paglalakbay, at sa bawat sugat, natututo tayong magpatawad at magmahal ng mas malalim. Sa kanilang patuloy na paglalakbay, alam ni Elias na marami pa siyang makikitang kwento ng mga taong minsang naligaw ng landas, ngunit naghahanap ng paraan upang bumalik sa Diyos. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na sa bawat taong matutulungan nila, isang hakbang patungo sa kaligtasan ang kanilang naibibigay. Habang ang araw ay papalubog na, natanaw ni Elias ang mga bituin sa kalangitan, at naalala ang kabutihan ng Diyos na laging nagmamasid, laging naghihintay para sa mga nagnanais bumalik sa kanyang pagmamahal. Alam mo, Miguel, sabi ni Elias habang nakatingin sa mga bituin, ang Diyos ay tila mga bituin sa gabi. Kahit hindi natin siya nakikita ng malinaw, alam nating nandyan siya, palaging gabay, palaging nagmamahal. Ngumiti si Miguel at sumang-ayon. Tama ka, Elias. At sa bawat pagsubok at pagbagsak, laging nandyan ang liwanag ng kanyang awa at pagmamahal upang tayo ay muling gabayan pabalik sa kanya. Sa tahimik na gabing iyon, natutunan ni Elias ang isa sa pinakamahalagang aral sa kanilang paglalakbay, na ang bawat tao ay may sariling kwento ng paglayo at pagbalik sa Diyos. At ang tunay na pananampalataya ay nasa pagkilala sa kanyang walang hanggang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, napadpad sina Elias at Miguel sa isang bayan na kakaiba ang atmosfera. May mga usap-usapan tungkol sa isang grupo ng mga taong kilala sa kanilang pagiging mapang-asar sa pananampalataya. Hindi lamang nila itinatatwa ang Diyos, madalas pa silang mangutya at bumasto sa kanyang pangalan. Habang naglalakad sa plaza, napansin nila ang isang grupo ng mga kabataang nagtipon sa gilid ng daan. Sila'y tumatawa at tila may pinag-uusapan na ikinasasaya nila. Lumapit sina Elias at Miguel upang makita kung ano ang nangyayari. Nang mas makita nila ng malapitan, napansin nilang may batang lalaki sa gitna na pilit na pinagtatawanan at pinapahiya dahil sa kanyang pananampalataya. Sabihin mo sa amin, sabi ng isa sa mga kabataan na tinatawag na Lito, paano ka nakasisiguro na may Diyos? Hindi mo naman siya nakikita. Hangal ka ba para maniwala sa ganyang mga kwento? Tahimik ang batang lalaki, bakas ang kaba sa kanyang mukha. Halata ang kanyang takot, ngunit nanatili siyang kalmado sa harap ng pangungutya. Hindi napigilan ni Elias na lumapit sa kanila. Kaibigan, bakit niyo kailangang pagtawanan ang isang bagay na mahalaga sa kanya? Nagulat ang grupo sa paglapit ni Elias, ngunit hindi na tinagsilito. Kayo ba ang bagong tagapagtanggol ng mga relihiyoso? Hindi ba't ito'y puro katang-isip lamang? Panahon nang itapon ang ganitong mga paniniwala. Tahimik ngunit determinado, nagsalita si Miguel, Lito, hindi kami nandito upang makipagtalo. Gusto lang naming malaman, bakit ganito na lamang ang inyong galit sa Diyos? Ano ang dahilan kung bakit gustong-gusto ninyong saktan ang damdamin ng mga taong naniniwala sa Kanya? Palagi kong iniisip, ligtas pa kaya siya sa piling ng Diyos? Ramdam ni Elias ang bigat ng tanong ni Teresa. Alam niyang mahirap ang pakiramdam na maiwang nagdadalamhati at nagtataka kung nasaan na ang mahal sa buhay sa kabilang buhay. Teresa, sabi ni Elias, ang Diyos ay mapagmahal at makatarungan. Alam niyang lahat ng iniisip at nadarama natin. Hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos ayon sa ating mga takot o pag-aalinlangan, kundi sa kabuuan ng ating puso. Hinawakan ni Miguel ang balikat ni Teresa at sinabing, isa sa pinakamalalim na katotohanan sa ating pananampalataya ay ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Kung ang inyong asawa ay nagmahal sa Diyos sa kabuuan ng kanyang buhay,
ang Diyos ay matapat at handang magbigay ng kapatawaran, kahit pa sa ating huling sandali. Siya ang nakakaalam ng tunay na nilalaman ng ating puso. Natahimik si Teresa, tila gumaan ang kanyang damdamin sa mga sinabi ni Elias at Miguel. Alam ninyo, minsan ay bumabalik ako dito para magdasal at humingi ng kapayapaan para sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam ko, ito na lang ang kaya kong gawin para sa kanya. Ngumiti si Elias at nagsabi, Teresa, ang pagdarasal ay hindi lamang para sa mga yumaong mahal natin. Ito rin ay para sa ating sarili, upang makahanap tayo ng kapayapaan sa ating puso. Sa pag-alala natin sa kanila, naway maging mas malalim ang ating pananampalataya sa Diyos at ang ating pag-asa sa Kanyang awa at habag. Habang nag-uusap pa sila, may dumating na isang matandang lalaki, si Mang Ben, na tagapangalaga ng sementeryo. Narinig niya ang pinag-uusapan nila at nakisali sa kanilang usapan. Naku, ang sementeryo ay puno ng mga kwento. Sabi ni Mang Ben, ang bawat puntod dito ay may kasaysayan ng mga taong nagmahal, nagkasala, nagdasal, at nag-alinlangan. Ngunit alam kong lahat tayo ay umaasa sa pag-ibig ng Diyos. Nagulat si Elias sa karunungan ni Mang Ben, palagi po ba kayong nagdarasal para sa mga yumaong nandito sa sementeryo? Tumango si Mang Ben, anak. Sa bawat araw na narito ako, hindi lang bilang isang tagapangalaga, kundi bilang isang alalay sa kanilang alaala. Nais kong ipakita sa kanila ang aking respeto, kahit hindi ko sila kilala ng personal. Naniniwala ako na ang ating mga panalangin ay makakapagbigay ng kapanatagan hindi lamang sa mga pumanaw, kundi sa ating mga naiwan dito sa mundo. Napaisip si Elias sa sinabi ni Mang Ben, ang bawat tao ay naglalakbay sa buhay at humaharap sa mga pagsubok, at ang bawat isa ay may huling sandali na magdedesisyon sa kanilang pananampalataya. Miguel, napagtanto ko na ang kaligtasan ay isang napakalaking biyaya na hindi natin dapat sayangin. Ang bawat araw ay pagkakataon upang magpakumbaba at lumapit sa Diyos. Elias, sagot ni Miguel. At ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat araw na tayo'y buhay, mayroon tayong pagkakataong magpakita ng kabutihan at magpatawad. Ang Diyos ay laging naghihintay para sa mga nais magbalik loob sa Kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat si Teresa at Mang Ben sa mga aral at pagkaunawang ibinahagi ni Elias at Miguel. Habang sila'y naglalakad palayo mula sa sementeryo, ramdam ni Elias ang kapayapaan at pagninilay sa kanyang puso. Alam niyang ang bawat buhay ay mahalaga, at ang bawat pagkakataon ay isang hakbang patungo sa kaligtasan. Habang binabaybay nila ang daan pauwi, napatingin si Elias sa kalangitan at tahimik na nagdasal, Diyos ko, tulungan niyo kaming maging mabuting lingkod habang kami ay nandito pa sa mundong ito. Naway hindi namin sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay niyo sa amin upang maglingkod at magmahal. Ngumiti si Miguel, parang nararamdaman ang dasal ni Elias. Tandaan mo, Elias, ang ating buhay ay maikli, ngunit sa bawat araw na tayo'y nabubuhay, binibigyan tayo ng Diyos ng biyayang lumapit sa Kanya. Ang mahalaga ay paano natin ginagamit ang pagkakataong ito upang maglingkod at mahalin ang Kanyang mga nilalang. Sa kanilang patuloy na paglalakbay, nadama ni Elias ang lalim ng kanilang misyon. Alam niya na ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataong muling manumbalik sa Diyos. At sa mga huling sandali ng bawat isa, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan, handang tanggapin ang sinumang nagnanais na mapasa Kanya. Matapos ang kanilang mahabang paglalakbay, naramdaman ni Elias at Miguel na panahon na upang bumalik sa kanilang sariling bayan. Sa bawat bayan na kanilang dinaanan at bawat kwentong kanilang nasaksihan, natutunan nila ang lalim ng pananampalataya at ang kahalagahan ng kaligtasan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagninilay, dala ang mga aral ng bawat taong kanilang nakilala. Habang sila ay naglalakad pabalik, binalikan ni Elias ang mga kwentong kanilang narinig, mula sa mga hindi naniniwala, sa mga hipokrito, sa mga apostata, sa mga lumalapastangan sa Diyos, at hanggang sa mga taong pumanaw na ngunit iniwang bukas ang pag-asa sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Napakalawak ng ating natutunan, Miguel, sabi ni Elias, na tila nabibigatan ngunit punong-puno ng pananampalataya. Ipinakita sa atin ng Diyos ang iba't ibang aspeto ng kaligtasan, at na ang bawat isa sa atin ay may sariling landas patungo sa Kanya.
Hindi natin kayang husgahan ang sinuman sapagkat bawat puso ay may sarili nitong laban at kwento. Naglakad silang dalawa patungo sa kanilang bayan, tinatanaw ang kanilang tahanan mula sa malayo. Ramdam nila ang kakaibang kapanatagan, dala ang mga natutunan sa kanilang misyon. Sa bawat hakbang, nagninilay si Elias sa aral na ang buhay ay isang patuloy na pagsisikap upang mapalapit sa Diyos. Elias, sabi ni Miguel, ngayong natapos na ang ating misyon, ano ang plano mong gawin? Paano mo gagamitin ang mga aral na ating natutunan mula sa mga taong ating nakasama? Huminga ng malalim si Elias at sinagot si Miguel ng may tiyak na boses. Miguel, nais kong ipagpatuloy ang misyon sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kababaang loob at pagmamahal. Alam ko nang hindi sapat ang mga ritual o ang mga salita, kailangan kong isabuhay ang mga aral ng Diyos sa bawat araw. Kailangan kong ipakita ang kanyang pagmamahal hindi lamang sa mga naniniwala, kundi pati na rin sa mga naguguluhan, sa mga may pag-aalinlangan, at sa mga lumalayo sa kanya. Nang makabalik na sila sa kanilang bayan, sinalubong sila ng kanilang mga kaibigan at pamilya, nagtatanong sa kanila tungkol sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa halip na magkwento ng detalye, mas pinili nina Elias at Miguel na ipakita ang kanilang mga natutunan sa pamamagitan ng kanilang mga kilos at pakikitungo sa bawat isa. Isang araw, may isang kabataang lalaki ang lumapit kay Elias, na naguguluhan tungkol sa kanyang pananampalataya. Nagkwento ito tungkol sa mga duda at takot na nararamdaman niya, lalo na't nahaharap siya sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa halip na bigyan ng sermon, pinakinggan ni Elias ang bawat salitang sinabi ng kabataan, at sa kanyang mata ay may malasakit at pag-unawa. Kaibigan, sabi ni Elias, hindi masamang magduda. Ang Diyos ay malawak at ang ating mga pagdududa ay bahagi ng ating paglalakbay patungo sa mas malalim na pananampalataya. Huwag kang magmadaling hanapin ang kasagutan. Minsan, ang mga kasagutan ay dumarating sa tamang panahon, at ang Diyos ay laging kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Nagpatuloy ang buhay nina Elias at Miguel sa kanilang bayan, ngunit ang kanilang pananaw sa mundo ay lubusang nagbago. Ang bawat tao, bawat kwento, bawat karanasan ay naging mahalaga sa kanila. Ang kanilang misyon ay hindi natapos sa paglalakbay, ito ay nagsimula sa kanilang pagbabalik. Alam nila na ang tunay na pagsisilbi sa Diyos ay nasa bawat maliit na bagay na kanilang ginagawa, sa bawat ngiti, sa bawat pakikinig, sa bawat pagtulong sa nangangailangan. Elias, sabi ni Miguel isang gabi habang sila'y nakatingin sa mga bituin, ang ating paglalakbay ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nakikita sa mga ritual o sa mga seremonya. Siya ay nandyan sa katahimikan, sa mga simpleng gawain, at sa puso ng bawat taong bukas sa Kanya. Tumango si Elias, ramdam ang kapayapaan sa kanyang puso. Miguel, ang ating buhay ay tila naging isang kwento na naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang lahat ng tao, ngunit sa ating simpleng pamumuhay, maaaring ipakita natin sa kanila ang liwanag ng Diyos. Sana, sa pamamagitan ng ating mga ginawa, mas marami pang tao ang makakakita ng tunay na kaligtasan. Habang pumapasok ang liwanag ng araw sa umaga, nagsimula ang panibagong araw ng paglalakbay nina Elias at Miguel, hindi na sa ibang bayan, kundi sa kanilang sariling komunidad. Sa bawat tao na kanilang nakasalamuha, ipinakita nila ang mga aral na natutunan sa kanilang paglalakbay. Ang bawat salitang kanilang binitawan, ang bawat ngiti at malasakit na kanilang ipinakita, ay nagdala ng liwanag sa kanilang paligid. At sa kanilang puso, alam nilang ang Diyos ay kasama nila sa bawat hakbang, sa bawat pagninilay, at sa bawat simpleng gawain na may pagmamahal. Binabati kita sa pagtapos mo ng video. Ngayon, gusto naming malaman kung sino ang talagang sumubaybay hanggang dulo. Mag-iwan ng salitang Amen sa mga komento para ipakita na nakarating ka sa pinakahuling bahagi ng video. Excited kaming makita kung sino ang talagang nakasubaybay sa bawat detalye.